Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Pinalad po na ako ang maging tagapagsalita na timingan sa aking di magandang pakiramdam. Napakabuti talaga ng Diyos. Amen. Ayan. Ano pong okasyon ang maalala ninyo kapag June, bukod sa pasukan? Kalayaan. Birthday mo. Ano pa? Father's Day. Ayan. Oo. Hindi ko pwedeng i-preach yung birthday ni Van, pero ang i-preach ko, i-devotion ko yung Father's Day. Ayan. Kanina 'di ba yung yung kanta natin, How Great is the Measure of Father's Love. Pero meron muna tayong pag-usapang tanong dito. Ayan. Sige. Ano-ano ang natanggap mo, material man o hindi mula sa tatay mo, na di mo makalimutan hanggang ngayon? Anyone? Material man o hindi, na hanggang ngayon di mo makalimutan galing sa tatay mo. Pangalawa, sa palagay mo, ano meron ang tatay mo na wala sa ibang tatay? Usapang tatay tayo, praise God. Niloob ng Lord na ang maging message devotion natin sa gabing ito ay advance para sa Father's Day. Ayan. So sa Bible, sa Luke chapter 15, alam nyo naman yung story ng prodigal son, di ba? Summarize lang natin para sa mga siguro mga bago nating mga kabataan na hindi pa talaga alam yung buong story. Yung sa Luke 15, yung merong isang mayamang pamilya, yung tatay may 2 anak. Tapos, nag-iwan na siya ng testamento ng ipamamana sa kanyang 2 anak pag namatay siya. Pero hindi pa siya namamatay. Tapos yung bunso, kinuha niya na ng advance yung mga mana niya, tapos umalis ng bahay. Yung panganay, naiwan sa kapiling ng tatay niya. So kung naalala niyo nung unang panahon, sa ating worship night, kung di ako nagkakamali, or praise night, diniscuss ko yung kapatid na panganay. Naalala niyo ba yon? May nagsabi nga sa akin na bagong version daw. Kasi usually, ang lagi natin dinidiscuss, di ba, yung prodigal son? Pero ang diniscuss ko nun yung panganay. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin, yung tatay mismo nila. Okay, yung tatay mismo nila. Sabi dito, kasi nangyari nga, di ba, umalis yung bunso, tapos nung naubos yung mga ari-arian ng bunso, bumalik siya sa kanyang tatay, humingi ng sorry. Tapos nagalit ngayon yung panganay. No, sabi niya, diba yan? Ako naging mabait sa'yo, pero hindi mo ako pinagpatay hindi mo ako pinaghanda. Pero itong kapatid ko, nilustay ang kayamanan mo, pinaghanda mo siya, etc., etc. So, ito ngayon yung sagot ng tatay sa kanya. Basahin natin. 1, 2, 3. Anak, lagi ko ang kapili at ayan, hihimay-himayin natin yan sa mga puntos kung paano natin nasabi na yung tatay dito, napakalawak na kanyang love. Bakit great is the Father's love sa kontekstong ito? Tayo muna'y manalangin. Panginoon, salamat po sa niloob mo mensahe sa amin sa gabing ito, upang advance na po namin mapapurihan ka bilang aming dakilang Ama, at advance na rin po namin, Panginoon, mapapurihan, may taas ang mga tatay namin dito sa lupa. Sa mensahe mo sa hapong ito, Panginoon, tulungan mo na amin po itong ma-meditate, ma-appreciate namin, at maging practical sa buhay namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Unang-una, sabi nung tatay sa kanyang anak, ano ba to? Unang-una, sabi nung tatay sa anak niya ito, himay-himayin natin, ayan. Yun yung sinabing yung tatay dun sa anak niya, anak, lagi naman kitang kapiling. Yung kapatid mong bunso, matagal siyang nawala, no? Kumain siya ng mga hindi masasarap na pagkain, naranasan niya maging alipin, grabe yung naging buhay niya sa labas. Ikaw, andyan ka lang, araw-araw nakikinabang ka sa kayamanan ko. So, araw-araw naman kitang kapiling.
Ngayon, bilang aplikasyon, sabing ganun, hindi tayo iniiwan ng Ama natin sa langit. Alam niyo po ba, noong October 2010 sa Canada, sa Calgary, Alberta, no, merong isang lalaking naglalakad, tatay siya, no. Tapos sabi naglalakad siya, nakarinig siya ng iyak ng baby. Tapos hinanap niya, tapos tinignan niya, inisa-isa niya yung mga malalaking basurahan. Tapos nakita niya doon yung baby na nakabalot sa plastic. Abot, hininga na yung buhay niya. Tapos kinuha niya yung baby, dinala niya sa ospital. Tapos sabi nung ospital, miracle daw na nabuhay yung baby. Siguro kung saglit lang daw siyang napatagal pa ng punta, baka hindi niya na inabutan yung baby. Pero may twist dito. Kasi noong kinuha na yung DNA ng baby, na-discover nila na yung mismong nag-rescue sa kanya, yung pala yung biological father. Hindi na matandaan noong tatay kung sino yung nanay ng bata. Kasi nabandona nung nanay eh. Sa pagkakaintindi ko ng story, siguro may iba na siyang pamilya, ganyan. Tapos yung babae siguro, tinapon niya eh. So, doon nag-end yung story. Nagulat siya, nagkaroon talaga ng malaking shock, no? Yung rescue niya, sarili niyang anak. Unlike doon sa father na yun, tayo, tibok pa lang ng puso natin, naririnig na ni Lord. Sabi ng Jeremiah chapter 1, no, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, batid, kilala na kita, batid ko na ang magiging buhay mo pagdating ng panahon. So dito natin makikita na si Lord, kapiling natin siya sa lahat ng pagkakataon. Minsan hindi lang natin nararamdaman, no? Ako madalas, dati nung bago-bago pa akong Kristiyano eh, nararamdaman ko lang ang Lord kapag nasa gipit akong kalagayan, nararamdaman ko lang ang Lord kapag palagay ko maaksidente ako, nararamdaman ko lang ang Lord kapag may masakit o may mga pagsubok sa buhay. At minsan tinanong ko ang Lord sa bagay na yun. Sabi ko, Lord, bakit doon lang kita nararamdaman sa mga ganung pagkakataon? Ang sagot ng Lord sa spirit ko, kasi kung hindi kita bibigyan ng mga ganyang karanasan, hindi mo ako mararamdaman. Nagets nyo? Kasi kung puro daw saya na lang yung nasa paligid natin, minsan hindi na tayo tumitingala sa ating Diyos Ama. So, sa isang banda, napakagandang bagay na yung kapiling, yung unlike yung mga tatay natin na nawawala sila, nagkakasala sila. Pero itong tatay natin, Ama sa langit, permanente, kapiling siya. Kahit nasaan ka, kahit saan ka pumunta, kahit saan sulok ka pa ng daigdig, hindi ka mawawala sa kanyang mga paningin. Kaya makikita natin, hindi tayo iniiwan ng Ama natin sa langit. Kaya kung minsan kapag feeling natin na parang unfair ang life sa atin, di ba, minsan ako question, bakit sila hindi naman Kristiyano, mas sa akin, mas gumiginhawa? Bakit siya mas nakatapos pa sa akin mag-aral? Bakit siya mas mabuti yung pamilya? Yung mga puro bakit ng gano'n, Pero hindi kasi natin maiintindihan yung isang bagay na planado kasi ng Diyos ang buhay natin. Ang pinakamagandang bagay lang, lagi sinasabi sa atin ng Lord, kahit ano ang mangyari sa iyo, anak, kasama mo ako. Hindi kita iiwanan. Pangalawa, sinabi ng tatay sa kanyang anak, ang lahat naman ng ari-arian ko ay sa iyo. No? Binigay niyo na nga ang lahat. Anak, nung nandito ka, walang bawal sa iyo. Kahit magpapatay ka pa na magpapatay ng bakan ng kalabaw, araw-araw, hindi bawal sa iyo. Nagets niyo ba? Lahat binigay ko na sa iyo. So, tingnan natin yung idea na ano ba yung meron si Lord na hindi sa ating pinagkait? Isang magandang bagay si Jesus nga, di ba? Yung kaisa-isang anak ng ating Ama sa langit, hindi nagkait. Naibigay sa atin yung pagmamahal niya. Iniwan niya yung karangyaan ng langit, iniwan niya yung pagiging hari, iniwan niya yung magandang buhay para sa atin. Di ba karaniwan sa ating mga Pilipino, alam mo, sa kultura ng mga mag-asawang Pilipino, sabihin lagi nung nanay, pag sa kanilang mag-asawa, ang saking sweldo, ang pera ko, pera ko. Ang sweldo mo, ang sayo, sakin pa rin. Di ba ganyan ang kultura ng mga Pilipinong mag-asawa? Ang nanay lagi ang humawak ng budget. Noong unang panahon niya na, pero ngayon hindi na. No, medyo open-minded na rin ang mga Pilipino.
Kahit nga sa relasyon ng mga magulang at anak, pansin nyo ba? Di ba, pansin nyo ba? Naalala ko nung si Gised, sabi niya, noong unang-unang sweldo niya, nung nagkatrabaho siya, sabi niya, Mama, magpa-first fruit po ako ha. Yung unang sweldo ko po, first fruit ko. Sabi ko, okay, so, ibig sabihin, Mama, kakain pa rin ako sa'yo, papamasahihan mo pa rin ako. Di ba yung mga ganon? Natawa ko. Oo naman, anak. Di ba, sa kultura natin, di ba, napansin nyo ba, na nagkakatrabaho ang mga anak, pero sa mga magulang pa rin sila kumakain. Magulang pa rin sila tumitira. No? Yung kanilang sweldo, kapiranggot lang, kung bigyan nila yung mga magulang nila, minsan pa nga hindi. Kasi laging konteksto natin, hindi naman obligasyon ng anak na magbigay sa magulang. So may ganung mga kultura na ang sa akin pa rin, ang sayo, sa akin pa rin. Naalala niyo ba nung nanalo si Manny Pacquiao sa boxing? Nataas niya yung belt niya, yung belt dito ng boxing, nataas niya. Tapos may nag-interview sa kanya, sabi sa kanya, how do you feel, Manny Pacquiao? Anong naramdaman mo nung nanalo ka? Sabi niya, I'm a conqueror. Sabi niya ganon. Tawa siya ng tawa. Lumapit yung misis niya. Sabi ni Manny Pacquiao, but she is more than conqueror. Bakit? Kasi siyempre, lahat ng award niya, lahat ng pera niya, doon mapupunta doon sa asawa niya. More than conqueror yung misis niya. Anyway, hindi ko alam kung totoo talaga sa kanila mag-asawa yun. Pero yung prinsipyo kasi ng tao, ganun eh. Ang tao kasi basically, selfish tayo eh. Kahit gaano kalalim ang pagmamahal natin sa isang tao, hindi natin maibigay ang lahat-lahat pa rin. Pero ang Panginoon natin, napakabuti, no? Lagi niyang binibigay ang lahat. Binibigay niya ang pangangailangan natin araw-araw. Kahit pinagpapalan niya ang buhay mo, kahit hindi ka nagtatights. Nakakaraos ka araw-araw kahit hindi mo siya pinapansin. Nakakawi ka na ligtas sa bahay, kahit hindi ka nga nanalangin bago umalis ng bahay. Napakatapat talaga ng Lord, di ba? Lahat ng pag-iingat ko sa iyo, lahat ng pera ko sa iyo, lahat ng pangunawa, pagmamahal ko sa iyo. Magkulang ka, lahat sa iyo yan. Wala akong ititira sa sarili ko. Ganun kalawak. Great is the measure of our Father's love. Pero, sa pangatlong point natin, hindi natatapos sa ating mga tao ang pag-ibig ng Diyos. Kinakailangan umabot ito sa iba. Yung pangatlo, sabi niya sa kanyang anak, ngunit dapat tayong magsaya at magalak. Sabi nung tatay sa panganay, pero anak, dapat tayong magsaya at magalak. Bakit? Una, sabi niya, bakibasa, 1, 2, 3. Sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Bumalik sa atin yung kapatid mo. Patay na yung kaluluwan niya, napalayo na siya sa atin, napalayo na tayo sa relasyon natin sa Diyos. Di ba lahat ng mga tao sa mundo, lahat, nung hindi pa tayo Kristiyano, lahat ng tao sa mundo patay na ang kaluluwa eh. Wala na tayong pag-asa. Pero ang isang magandang bagay, muli tayong nabuhay. Kaya ganoon kagrabe ang pagmamahal ng Lord sa mga kaluluwa. Kung tayo, nag-aalala tayo na hindi pa save ang mga mahal natin sa buhay, di mas lalo na si Lord. Diba? Ako nga mahigit 20 years ko nang pinagpipray yung mga kapatid ko, pero hanggang ngayon, wala pa rin. Minsan naiisip ko, Lord, ang tagal ko nang pinapagpray yung mga kapatid ko, bakit hindi pa rin sila nabubuhay uli sa'yo? Diba? Lagi ako nag-worry, umiiyak ako. Lagi sinasabi sa akin ng Lord, kung ikaw nga mahal na mahal mo yung mga kapatid mo, ako pa kaya? Ako lumikha dyan eh. Diba? Pag-aari ko yan, di mo naman pag-aari yan. Diba? Ang isang kaluluwa nga lang na tumanggap sa Lord, sabi ng Lucas, di ba, libo-libong mga anghel ang nagdiriwang. So, sabing ganon, dapat magkaroon tayo ng idea na tumulong tayo para marami pa tayong madalang kaluluwa kay Lord. Para yung mga namatay na mga kaluluwa, madala natin sila sa Panginoon. Magkaroon tayo ng compassion sa mga lost souls. Dapat yung pag-ibig sa atin ng Lord umabot din sa iba. Pangalawa, hindi lang sa mga lost souls, no?
Sabi, 1, 2, 3, nawala, ngunit nasumpungan. Nakakalungkot kasi karamihan sa mga Kristiyano, kulang tayo ng compassion, kulang tayo ng empathy sa mga kasama natin na nagkakasala, nawawala, nanlalamig, hindi na natin makita. Minsan mas natutuwa pa tayo pag umalis sa GC. Diba? Aminin. Wala tayong pag meron tayong nabalitaan na kapatid na nagkasala, na disiplina, natisod, nagtampo sa church, ng lamig, ang una agad nating hatol, tagal-tagal niya na sa Panginoon. Dami na niyang narinig kay Lord. Ganun pa rin siya. Alam mo, yung lahat tayo dyan, guilty tayo sa part na yan. Yung mga ganong idea na, yung mga kasama natin na wala na sa circle, wala na sa GC, lumalayo na, minsan natutuwa pa tayo pag hindi natin sila nakikita. Doon tayo, yung dapat magsaya at magalak na wala, ngunit nasumpungan. Dapat, magkaroon tayo ng sympathy sa mga kasama natin na nawawala. Tapos kapag sila ay nakabalik, tanggapin natin ng buong buo. Walang judgmental, no? Walang hatol-hatol. 'Di ba? Pag may nabalitaan tayo na nawawala na sa circle, nanlalamig na, take time to pray for them. Abot sila ng Diyos ng panalangin. Kahit na ayaw mo siyang kausapin, nagagalit ka sa personalidad niya, naiinis ka sa kanya, prayer natin, Lord, bigyan mo ako ng compassion. Gaya ng compassion mo sa akin nung ako ay nagkulang sa iyo. Kasi lahat naman tayo nagkulang, di ba? Lahat naman tayo nagkasala. Lord, kung paano tinanggap mo ako, ganun din ko tanggapin yung kasama ko. Kung hindi ko man mapaabot yung pagbati ko, kung hindi ko man siya makausap kasi naiinis ako sa kanya. Sana kahit man lang sa panalangin, may pag-pray ko siya sa iyo. Pag-pray natin mga kapamoso na magkaroon tayo ng compassion. Sabing ganun, ang pagpapatawad at pagmamahal niya sa atin ay gayon na lang. Lagi natin iintindihin na tayo mismo, pinatawad tayo ng Diyos. So nakita natin yung 3 points na yan na sinabi ng tatay sa kanyang anak. Ano ngayon ang aplikasyon nito sa atin? Paano natin ma-define kung gaano kalawak ang Father's love? Unang-una, na aplikasyon natin, 1, 2, 3. Wala siyang pinipili. Lahat binibigyan niya ng pagkakataon, lahat binibigyan niya ng skills na lumago, lahat binibigyan niya ng talino, lahat binibigyan niya ng chance na ma-promote, lahat binibigyan niya ng chance na mag-lead, lahat binibigyan niya ng chance na umimprove ang buhay. Walang pinipili si Lord. Mali yung sabihin mo na si Lord may paborito. Di ba minsan ganyan? Bakit siya umaasenso, ako hindi? Lahat, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kaya lang kasi, bakit hindi nangyayari? Kasi yung pangalawang aplikasyon. Sabi dito, 1, 2, 3. Binigyan ka ng pagkakataon ng Lord makapag-aral sa isang maayos na school. May ginamit siyang sponsor sa iyo para mag-aral ka. Pero anong ginawa mo sa pagkakataong iyon? Hindi mo ginamit. Nilustay mo, hindi ka nag-aral mabuti. Nawala scholarship mo. Binigyan ka ng pagkakataong ma-promote sa trabaho, pinagbuti mo yung trabaho mo, pero nagkaroon ng korupsyon dahil sa iyo. So nawala yung promotion mo. Ano ibig sabihin nito? Kapag yung pagkakataong binigay sa atin ng Lord, sinayang natin, papasok yung disiplina na may pag-ibig. Ano yung disiplinang nangyari dun sa bunsong anak? Yung buhay niya naging messy, naging patapon ang buhay niya. Di ba? Kung babasahin niyo yung kwento, sabi nung bunso, sabi niya, sa bahay ng tatay ko, yung mga alila namin, disente mga pagkain. Ako, kanin baboy ang kinakain ko dito. Naging yung life niya, no? Mula sa pagiging mayaman, naging bosabos. Imagine nyo lang yung sasabihin ng mga taong nakakilala sa kanya, napakayaman niya, kumakain ng kanin baboy na lang. Diba? Dinisiplina.
Naranasan niya kung paano paluin ng Diyos. Mga guys, no, wag nating kakalimutan, balanse ang Diyos. Siya ay Diyos ng pag-ibig, pero ang pag-ibig niya dumidisiplina. Kung ikaw ay kinakapos, siguro kulang ka sa generosity mo sa Panginoon. Kung ikaw bumabagsak sa klase, siguro kasi hindi ka nag-aaral mabuti. Kung ikaw nagkakaroon ng hindi magandang relasyon sa kapwa mo, tingnan mo sarili mo, baka may pagkakamali ka. Kasi may mga ayaw umamin, bakit nilalayuan sila? Baka ikaw yung mismong may pagkakamali. So dumadating sa iyo yung mga pagdidisiplina. Ayan. Ang magandang bagay sa pag-ibig ng Diyos, number 3, 1, 2, 3. So nung nasa period of discipline yung bunso, sabi niyang ganon, sabi dun sa talata, aalis na ako dito, babalik ako sa ama ko, sasabihin ko na lang sa tatay ko, kahit gawin na lang akong alipin. Basta makabalik lang ako sa bahay ng ama ko, bumalik siya. Pero ang ganda nung reaction sa kanya ng tatay niya, sinalubong siya nang may yakap. Pagkatapos, nagpahanda pa, nag-celebrate, kaya nga nagselos yung panganay. Imagine yun, yung pagkatapos mong saktan ang Lord, paghahanda ka pa, patatawarin ka pa, pagpapalain pa yung buhay mo. Dito makikita natin na iba ang Diyos sa tao. Ang tao, kapag sinaktan mo, pwede kanyang patawarin. Pero hindi na yan magbabago ng pakikitungo sa'yo. Ako, ganun ako no? Malalim kasi akong magmahal sa tao Ever since, kasi very strong melancholic ang personality ko. Pero kapag sinaktan ako ng kaibigan ko, patatawarin ko siya kasi batas ni Lord yun Pero hindi na dati, kasi may lamat na Ganun ang tao Kaya nga 'di ba pag nagpe-pray ako kay Lord, laging ito ang favorite part ng prayer ko. Lord, salamat na lang kasi hindi ka katulad ng tao. 'Di ba? Napakataas ng standard ng tao Mas mataas pa sa standard ng Diyos. 'Di ba? Salamat sa Panginoon kasi meron siya laging pagpapatawad at hindi lang natapos sa pagpapatawad, no? Anong ginawa ng tatay dun sa bunso? Isinuot uli sa kanya yung cloak niya, tapos sinuotan uli ng singsing. Simbolo kasi yun na binabalik niya na yung authority niya na maging anak uli ng isang don sa lugar na yun, no? Binigyan siya ng pagkakataong makabangon. Hindi sinabi ng tatay na, sige, doon ka sa di ba gusto mo maging alipin ko na lang. Ako hindi kanin baboy ang pinapakain ko. Disente. Sige, hindi ganun no? Binalik niya yung karangalan ng kanyang anak. Ang Diyos lagi, no? He is a God of second chance. Amen? Hindi lang second chance, third chance, unlimited chances si Lord. Kahit paulit-ulit kang bumabagsak. Kaya alam mo, nagagalit na nakakainis yung mga Kristiyano na hindi na ako babalik kay Lord, nahihiya na ako. Wala na akong mukhang iharap kay Lord. Lalayo na lang uli. Lagi kong tinatanong ano naman ang garantiya mo na makakabalik ka kay Lord pag lumayo ka? I tell you, pag ikaw ay nag-backslide kay Lord, dahil ang katwiran mo, nahihiya na ako kay Lord lumapit, 100% lalo kang hindi makakabalik kay Lord. Kasi yung pag-asa mo na makabangon mula sa kasalanan mo, mula sa pagkabigo mo, kay Lord lang yung pwedeng mangyari. Si Lord lang ang pwede ulit magbigay sa iyo ng chance na makatapos ng pag-aaral, makakuha ng promotion, kahit ulit-ulit pa. Marami pang mga taon, no? Kay Lord mo lang matatagpuan ang pagbangon. Kaya napakagandang bagay, no? At pang-apat sa atin naman na mga hindi lumalayo kay Lord. 1, 2, 3. Dahil sa mga anak ng Diyos na nagpili sa mga pagkakataon niya, huwag mawawala ang gratitude. Ayan. May mga Kristiyano kasi na tuloy-tuloy naman, Ako hindi yon kasi ako naano rin ako kay Lord. Lumayas din ako kay Lord, no? For several years nung high school ako. Siguro mga 3 years. 3 years akong lumayas kay Lord, no? Nadisiplina talaga ako ng husto, no? At inani ko talaga yun sa pag-aaral ko. Pero may mga Kristiyano tuloy-tuloy. Babagsak ng konti, pero makakabangon agad. Ito na yung mga pinatatag ng panahon, pinatatag ng pagsubok, mga Jurassic na, no? Mga remnant na ng katapatan ng Diyos.
anong sabi doon? Huwag mawawala yung gratitude. Lagi magpasalamat pa rin kay Lord na napakapalad mo kasi nakabangon ka. Napakapalad mo kasi hindi ka nawala kay Lord. Kaya lagi natin i-practice sa sarili natin, Lord, salamat po talaga. Dahil hindi ako nawawala sa iyo. Lagi magkaroon ng gratitude. Alam niyo ba, na-share ko lang po since birth, hindi ako nakaranas ng father figure, no? Pinanganak kami magkakapatid na wala yung tatay namin. Kasi nga, nakwento ko dati na ang trabaho ng mga magulang ko, Bicol tsaka Manila eh. Kaya, twice a year lang nagkikita kami ng magulang ko. Kaya, pinanganak kami, wala sila, no? Tapos nung lumala na yung issue sa relationship ng mga magulang ko, naging once a year na lang. Tuwing December na lang pumupunta si Papa for the sake naming mga anak. Pero, ang isang magandang bagay, kahit hindi sila nagkikita, tuwing bakasyon, doon kami sa Papa ko sa Bicol. Kasi may bahay ang Papa ko sa Bicol eh. Ang gagawin ng mama ko, o sige, doon kayo sa tatay niyo, bakasyon naman. Alam niyo ba, yung mga memories na yun sa tatay ko, napaka-iksi niya eh. 2 months lang kada taon. Tumagal ng mga ilang taon din mula first year yata ako hanggang third year, kung di ako nagkakamali. Pero yun yung mga precious moments na napaka-precious sa akin. Yung mag-road trip kami ng tatay ko. Kasi papa's girl ako eh. Paborito ako ng papa ko dahil only girl ako sa aming 4. Ako lang yung sinasakay niya sa motor, mga kapatid ko hindi. Lagi mag-road trip kami, tapos mamamasyal kami, kakain kami sa paborito naming Siopawan. Mga memories, no? At minsan yung may best friend siya na lagi niyang kasama sa bahay, hindi niya na pinapupunta sa bahay kasi nalaman ko na lang, late na lang, nung nagdalaga na ako na may masamang pagnanasa. Kaya, pinotektahan niya ako doon. So, sad lang kasi namatay ang tatay ko, first year college pa lang ako. So, nawalan ako ng fatherly figure. Pagkatapos dumating si Pastor Diyos sa buhay ko, naging tatay ko sa spiritual. Inalagaan ng spiritual ko. Tapos nung naging asawa ko, naging tatay ko siya sa bahay. Kasi yung role ng isang tatay, yung protection, lahat, pag-iingat, provision, ginawa niya sa akin. Kaya lang kasi ang mga tatay natin, kahit gaano sila kabuti, darating at darating ang araw, mawawala sila. Di ba? Pwedeng mawala sila literally, kunin ng Panginoon, o mawala sa piling mo sa ibang lugar. Lahat yun mawawala eh. Pero salamat sa Panginoon kasi may forever tatay tayo sa kataduhan ng ating Panginoon. Kaya nga, napakagandang bagay nung sinabi ng Diyos sa Old Testament, lalo na sa Isaiah, sabi niya, kinakalinga ko lahat ng mga balo at mga ulila. Ang puso ko ay sa kanila. Laging ang priority ng God, mga balo at mga ulila. Kahit naghihirap na ang Israel, palagi ang instruction lagi ng Diyos, Ama, sa mga tao. Pag kayo ay magtatanim, maggagawa ng construction, mag-iwan kayo lagi ng mga tira-tira. Para yan sa mga balo at ulila. Aanihin nila, meron silang pagkain. Mahal na mahal ng Diyos ang mga balo at ulila. Ganon kadakila, ganon kalawak ang Father's love. Kaya, kapag nakakaramdam tayo ng pangungulila sa ating mga tatay, no, sa ating mga mahal sa buhay, lagi nating tandaan ng 3 bagay. No? Ang ating Ama, lagi nating kapiling, lahat ng meron siya binibigay sa atin, at laging sa Panginoon mayroong pagkakataon. Lord, salamat po sa napakagandang mensahe mo po sa amin ngayong gabi. Papasalamat kami, Panginoon, sapagkat binigyan mo po kami ng mga tatay sa lupa. Kinasangkapan mo sila. May mga marahil, may mga hindi magagandang memories kami sa kanila. But nevertheless, Panginoon, sila ang pinili mong tatay namin para isilang kami sa mundong ito. Wala kaming pagsisisihan doon, Panginoon, sapagkat kilala mo na kung sino kami, nasa sinapupunan pa lang kami ng aming mga ina. Salamat po sa mga tatay namin.
Salamat po sa alaala nila. Salamat sa mga spiritual father namin, mga nag-alaga sa amin spiritually, mapababae, mapalalaki, mga naging tatay namin, nag-alaga ng aming spiritual na buhay, nag-alaga sa amin, naging kaibigan namin. Salamat sa mga taong dinala mo sa buhay namin, nilapit mo sa buhay namin para gampanan ang role ng isang tatay. Bless them, O God. Give them the joy and the satisfaction, O God, na maging masaya sila, na sila ay nakaabot, naging blessing sa mga tao. Pero salamat, Panginoon, higit sa lahat. Meron kaming dakilang tatay sa katauhan mo. So great is the measure of our Father's love. Walang hangganan, walang limitasyon, walang standard. Salamat po, Panginoon. Sa iyo, kumpleto kami. Sa iyo, assured kami. Sa iyo, protektado kami. Salamat, Panginoon, kasi kahit hanggang sa pagtanda namin sa earth na ito, sa life na ito, sasamahan mo pa rin kami kasi forever ka naming tatay. Hindi lang sa life na ito, Panginoon, darating ang araw, Lord, makakasama ka na namin sa kalangitan. Lord, salamat po. Maraming salamat sa pagiging dakilang Ama sa amin. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Father's Day din po sa lahat ng kapamuso tatay.